Hello guys! Andito na si partner, dumating na. Kasi ako ay medyo tanghali nagising, no? Kasi ngayon ay araw ng Sunday. Pag Sunday talaga, yun lang talaga yung time ko na medyo tanghali ako gumising. Kasi pag weekdays naman ay talaga namang napakaaga ang gising natin. Kasi nga nanay tayo, magasikaso pa sa ating mga anak at sa ating munting negosyo. At ito nga ang binili ni partner guys. Nagpabili tayo ng plastic. And then, itlog, 5 tray kasi ito ay talaga namang mabinta dito sa ating tindahan. No? So, ayan, nagpabili tayo kasi nga pag ako pa ang bumili, no? Sayang mamasahe. Kaya si partner, inaantay ko talaga pag wala siyang pasok, no? Silang pasok kasi medyo mahina yung trabaho nila. So, ito nga guys, jumbo yung size na binili ni partner para solid, no? Na malaki. Para hindi magrereklamo si Tomar, no? So, ayan, pinakamalaki na yung size to guys, no? Kaya, ayan, ayusin lang natin ito para maayos at hindi mabasag. So, ito na nga guys, may basag na, no? Kasi nga di maiwasan, no? Sa, ano siguro ni partner to, sa pagbuhat niya kasi aalog-alog sa e-bike lang kasi niya sinakay. Hello po mga kasari, kumusta po? Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon, for today's video guys, gusto ko lang ibahagi at ito nga, may nagtanong sa aking video guys na nabasa ko at pasensya na ngayon ko lang nasagot ang inyong katanungan, Ma'am Karen. At ang sabi nga ni Ma'am Karen guys, ang kanyang katanungan, hello po, kapag bagong open ba ang business, need na ba talaga kuha ng mayor's permit at ang BIR ba di pa need kumuha? Yun po ang kanyang katanungan. Kaya yan, sasagutin lang natin yung katanungan ni Ma'am Karen. So, bago natin umpisan yan guys, gusto ko lang i-shoutout si Sir Ramsky. Hello Sir Ramsky. Sabi nga niya dito, good afternoon idol, watching from Iligan City. Thank you po sir sa panonood dyan sa Iligan. Proceed na tayo sa topic natin guys for today's video. So, need na ba talaga ng business permit pag bago pa lang yung ating tindahan? So guys, para sa akin, sasabihin ko lang yung mga na-experience ko dito sa aking tindahan. No? Kung ano yung mga dapat natin i-ready kung magtayo tayo ng tindahan guys. No? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Kaya panoorin nyo lang po to hanggang dulo, no? Para magkaroon din kayo ng idea yung mga nagbabalak pa lang mag-sari-sari store. So guys, nung bago pa lang yung tindahan ko, so siyempre, pag bago pa lang ang tindahan mo, ay huwag ka muna kumuha ng business permit. So, siyempre, kailangan pang isigurado mo kung kaya mo na ba talaga, na kung panghabang buhay na ba talaga yung itinayong negosyo, no, yung hindi mo na talaga siya susukuan, kung buhay mo na ba talaga yan, kung diyan ka masaya. Siyempre, kailangan mo muna siguraduhin bago ka kumuha ng business permit. Kasi yun ang ginawa ko guys, hindi kagad-agad ako kumuha, no, nung nagtayo mga ilang months, hindi mo na ako kumuha. Kasi nga, pinakiramdaman ko talaga muna kung sure na ba talaga ako, no, kung ito na ba talaga. Kasi siyempre, iba na talaga pag mayroon kang sariling negosyo, iba na yung takbo ng buhay mo dahil dyan ka na talaga nakatutok. Hindi ka na basta kung saan saan, no? Kaya isure mo na talaga kung yan na ba talaga, no? Bago ka kumuha ng business permit. Pero kung sabihin natin yung sa inyo ma'am, yung location nyo, kung nasa looban, tapos maliit lang ang tindahan mo, baka naman hindi na mo na kailangan kumuha kasi syempre pag kumuha ka pa, talaga namang mahal na ngayon lisensya, no, ng tindahan. So, pwede naman siguro yun kung hindi mahigpit sa lugar nyo. Depende din kasi yun sa lugar natin kasi mayroong stricto, no. Tulad nga dito sa amin, nung hindi pa ako kumuha. So, may nag-ikot-ikot. So, wala nga tayong may ipapakita nun. Kaya, ayun, bigla akong napakuha. Kasi nga guys, mahigpit dito sa lugar namin. Kaya yun, nung kumuha ko, pumunta ako sa barangay kaagad, kumuha kaagad ako. Kasi nga guys, yung tindahan ko ay maliit lang naman. Hindi kasi siya pwede i-extend. Hindi kasi siya pwede palakihin, no? Kasi nga, ayan, nagre-rent lang din kasi kami ng pwesto. Baka magalit din yung may-ari.
Tsaka, pag ganun kasi yung tindahan namin guys, talagang maliit lang. Kaya pag bumibili ako ng mga, minsan mapaparami yung order natin, ginagawa na lang talaga namin ng paraan para magkasya yung mga pinamili namin, no? So, yun, diskartihan na lang talaga sa pagdi-display. Kaya yung iba, naglalagay lang tayo kung ano yung pwede mailagay para makita lang ng customer. Tapos dito na lang sa loob namin ilalagay yung iba. Yun nga guys, dahil nga may nag-ikot-ikot, nag-check ng mga lisensya, ng business permit, no? Kaya yun, wala tayong naipakita kasi nga hindi ka agad-agad ako kumuha. Kasi, syempre, pinakiramdaman pa natin kung sure na ba talaga tayo, no? Kung ito na ba talaga ang buhay natin. So, ayun. So, ayun, bigla akong napakuha dahil nga may nag-check dito sa amin, may mga nag-ikot-ikot. Kaya, ayun, pumunta kagad ako sa barangay, kumuha agad ako ng barangay permit. So, ayun nga guys, hindi na nga tinatanggap yung barangay certificate clearance guys, ay yun yung requirements para makakuha ako ng business permit kasi hindi na tumatanggap sila ng barangay permit lang, kailangan doon na daw talaga sa city hall, sa munisipyo kami kukuha talagang mayor's permit na. 'Di ba dati mayor's permit pero ang nakasulat na sa plaka business permit guys. So ito na nga guys ang kailangan na talaga yung plaka. Hindi na pwede. Sa iba kasi okay lang, no? Sa ibang lugar, okay lang na barangay permit. So, okay sana kung ganun lang kasi makakatipid tayo, mura-mura lang yung babayaran natin. So, dito nga ay mahigpit sa amin. So, di na pwede yung barangay permit. Kasi nga may napanood din ako sa mga kasari ko, okay lang sa lugar nila yung barangay permit, no? Kaya, okay, di mahigpit yung kanilang lugar. Kaya, okay lang yun. Pero dito kasi sa lugar namin ay mahigpit, talagang kailangan na talaga ng business permit. Kaya ayun, kompleto tayo sa permit. Mayroon tayong barangay, certificate clearance, sanitary, DTI permit, business permit. Kompleto ako sa mga permit dito sa tindahan natin guys. Kaya ayan, legal yung ating pagninegosyo. So maganda rin naman yun guys na mayroon tayong maipakita, mayroon tayong lisensya, no? Para na rin, wala rin masabi yung mga kakumpetensya natin. Kasi mayroon ding ibang mga kakumpetensya na magsabi na, yun, wala, ganun, di ba? Mayroong ibang, narinig ko sa iba kong mga kasari, mayroong mga nagsusumbong daw, yung mga ganun, di ba? Kaya iwasan din natin yun. Kaya kung gusto natin na wala din masabi sa atin, kaya kumuha na lang tayo ng business permit. Mahalaga din yun para wala din masabi. Mayroon din mag-ikot-ikot, so hindi na tayo kabahan kasi kumpleto tayo ng mga lisensya, ng mga permit dito sa ating tindahan, kahit maliit lang yung ating tindahan, no? Kasi yung tindahan ko guys ay maliit lang naman, pero kailangan na talaga ng business permit pa rin, no? Kahit sabihin natin na maliit lang nung umpisa tayo ng capital, so kailangan pa rin talaga, no? Wala talagang lusot pag mahigpit yung ating lugar. Wala talagang lusot pag mahigpit. Pero okay na rin yun. At least nakakatulong tayo kasi nagbabayad tayo ng tax kahit maliit lang yung ating negosyo. Kaya sa iyo Ma'am Karen, pwede na rin kung lalo na kung malapit yung tindahan mo ay katabing kalsada, talagang maraming mag-ikot-ikot. Kaya, ayan, kung alam mo na rin sa sarili mo na sure ka na talaga ang pagtitindahan mo, no? Kaya yan, kumuha ka na para sigurado na rin na hindi tayo kabahan at wala rin masabi yung ating mga kakumpetensya, yung mga katabi nating tindahan. So, ayan lang. Sana may napulot konting idea. Maraming salamat sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga video. Bye!